Hey, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung kasabihan po, ang bansang nagigipit sa China kumakapit. Ito na po, mukhang nag 360 na po ang ating Pangulo na dati po halos kulang na lang deklarasyon ng digmaan with China. Ngayon po ay talagang bumaliktad na ang ating Pangulo, nagkaroon na po ng reset. Reset po sa pakikipagkaibigang muli ng Pilipinas sa China. Ang pangunahing dahilan po niyan, syempre, ay ito pong nagaganap sa Middle East na talaga naman pong nakita po natin yung kapalpakan po ng iisa lang po ang halos gusto nating maging kaibigan, yung US. Ngayon po nakita po natin yung katamaan ng mga foreign policy ni Tatay Digong na friends to all, enemies to none. Pero ika nga, huli man daw at magaling ay pwede na rin. Di ba? Kasama po dyan sa reset na yan, bukod po sa siyempre yung possible na mabentahan tayo muli ng China ng mga krudo. O nung hindi pala krudo binibili natin sa China, talagang diesel at gasolina na. Kumbaga sila na po yung nag-process ng crude oil. Ang binibenta na po sa atin ng China ay krudo na gasolina na at saka LPG at siyempre yung diesel. Eh, alam po ninyo, iyan na naman kayo eh. Sa pananaw na isa lang ang pwedeng maging kaibigan. Pwede po maging kaibigan ng Pilipinas ang China, Russia, India, Australia, Japan, at US. Wala na po tayo yung mentality nyo po nasa ano pa po yan eh. Cold War na mamimili ka lang ng kaibigan. It's between US and USSR. 'Di ba? Tapos na po yung panahon na yan. Pwede ka pong makipagkaibigan sa US, sa China, at sa iba pang bansang gusto mong maging kaibigan. Mga utak US, mga anti-China lang naman po yung nagsabi na hindi natin sila pwedeng makipagkaibigan. Ngayon po, pwede po yan. Nagawa na po ni Tatay Digong yan, di naman po bago yan. Ibig nyo sabihin, nung kaibigan natin ng China, hindi natin kaibigan ng US, kaibigan din po natin yung US. Kayo naman, no? Tang Hanggang dikit nga si Duterte tsaka si Donald Trump eh. Kaya po yan po ay hindi po wag kang mag-alala, hindi ko na naalala na nagalit pala ako sa iyo. Hindi po ako nagtatanim ng galit. Wag kang mag-alala, hindi ko nga alam kung nagalit pala ako sa iyo. Talaga ba nagalit ako sa iyo? Ano ba sinabi mo na nagalit ako? Ako po ay natutuwa kasi at least kahit papano, na-realize po ni BBM yung malaking pagkakamali niya na US lang ang dapat kaibiganin. Napakarami po nasayang na pagkakataon sa atin. Yun naman pala, babalik din naman pala sa China, 'di ba? Ano po ang mga eto real talk tayo. Ano ang mga nasayang? Ang pinakamalaking nasayang at nakakapanghinayang po, yun pong Mindanao Railways. Dapat po ginagawa na yan. Dapat po
matatapos na 'yan sa termino ni BBM. O kung hindi man, malaking porsiyento ng Mindanao Railways ay gumagana na, 'di ba? Eh, kaso nga dahil, bumaklas tayo sa pakikipagkaibigan sa China, kinalimutan natin 'yan lahat. Ikalawa po diyan sa pakikipagkaibigan sa China, hindi lang po yung pagbili mismo ng mga diesel. Eto tanong ko lang, sa mga nakatira sa Hong Kong at Macau o sa mainland China, sa China ba tumaas yung ano, malaki ba rin ang tinaas ng, presyo ng mga diesel at gasolina? Pakisagot lang nga po ng mga taga Hong Kong, mga taga Macau, at tsaka yung mga taga mainland China mismo. Tumaas din po ba yung presyo ng gasolina diyan at diesel? Katulad po ng pagtaas dito? Okey. Kasi po dito sa Pilipinas, dahil wala tayong ano, 'di ba, wala tayong, mabenta ma ma mabilhan ng, malaki 'yan. Ang isa po sa nawala sa'tin, buhat po nung nagkaroon ng krisis, hindi na po muna nagbenta yung China sa'tin. 25% pala, 1/4 ng ating mga gasolina at tsaka diesel dito yung produkto na galing po ng China. So, talagang kakapusin tayo ng produkto dito. Oh, 'yan po yung sinasabi natin kung tuloy-tuloy po, alam niyo po, hindi naman po sa iniinggit natin yung ibang bansa 'no, pero paborito po tayo ng China nung panahon ni Tatay Digong, eh. Hindi po dahil sa kung ano pa man. Siyempre, alam mo naman yang mga 'yan, kahit papaano yung US at China, kahit po sila ay may mga, ah, nagkakasundo paminsan-minsan sa kanilang economic, pero yung politika po nila, alam po natin na magkaribal po ang China at Amerika, 'no? Pero sa ekonomiya, puwede po silang magkaroon ng mga, ah, economic relationship, 'no, na pumapabor sa kanilang dalawa. Anyways, alam po natin dahil kalaban po sa politika ng China yung US, kaya nung nakipagkaibigan po si Duterte, ang laki pong, kumbaga napakalaki pong sampal sa US niyan dahil tayo numero unong tuta, before Duterte. Kaya inaalagaan talaga tayo nila Xi Jinping. Ah, sana hindi nangyari ito na hindi sana nangyari na malaki yung kawalan natin ng langis kasi alam ko tutuloy-tuloy yan, eh. Wala naman pong preno, eh. Eto po, real talk po tayo, hindi pa natin natatalakay ito, eh. Kasi akala ko nun fake news lang. Pero ngayon po na-search natin mula po sa mga mapagkakatiwalaang source, totoo po pala yung, Petro Yuan. Dati po kasi exclusive 'no, yan pong mga langis sa Middle East, binibili po yan dollars. Kaya nga po ang tawag diyan petrodollars, eh. Yan po ang isang dahilan kung bakit napakalakas ng ekonomiya ng US. Dahil US lamang ang tanging bansa na yung, iniimprenta nilang pera, yung pera na nila mismo, ay puwede nang ipambili ng lahat ng pangangailangan nila sa bansa nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas, para tayo makabili ng mga, produkto sa ibang bansa, kinakailangan muna nating bumili ng dolyar. Kaya napakasuwerte ng US, eh. Dahil yung mga langis binibili ng dollars, yung iba pang mga produkto binibili ng dollars. So, ibig sabihin yung pangkaraniwang bansa, kinakailangan niyang may dollar reserve. Parang ang dollar parang katumbas ng, ginto, eh. Kung may gold reserve tayo pampatatag ng ekonomiya, gano'n din po kinakailangan natin ng dollar reserve
para maging matatag po ang ekonomiya natin. Real talk po 'yan. Pero ngayon, dahil po diyan sa nangyayari sa, paglusob ng, Iran sa US, aba, sabi po ng Iran, eto po ang naging polisiya ng Iran ngayon. Ang papayagan lang nila na makabili o makapagbiyahe diyan sa Strait of Hormuz yung mga langis na binili sa yuan. Kaya meron na ngayon uso po petro yuan. Ayaw na po kasi nila na suportahan yung US dollar. So kung ayaw nilang suportahan yung US dollar, ayan po ang ginawa nila. Nagbebenta po sila, yung Iran mismo nagbebenta ng langis. Yuan lang po ang tinatanggap nila. Ang padadaanin lang po nila dyan sa Strait of Hormuz dahil kontrolado nila yan, yung mga langis. Yung mga langis po na binili sa yuan. Ang yuan po yan yung pera ng China. Kaya napakaswerte nitong China, no? Parang petrocurrency. Unti-unti po nagkaroon na po ng karibal yung dollars. Okay, bilang petrocurrency o yung pambili ng mga petrolyo. Yan po ang kaganapan ngayon, no? So in the long run, talo po talaga yung US dito sa pakikipagdigmaan nila sa Iran. Alam niyo po, meron isang beauty queen na galing ng Iran. Sabi niya, after nitong war with US and Israel, kikilalanin na yung bansa namin na Iran. Kikilalanin na bilang isa sa mga superpowers. Alam niyo po, hindi po propaganda 'yan. Mukhang nakita po natin ngayon sa aktual kung gaano po yung arsenal, no? Yung Iran. Alam niyo po, throughout history, alam niyo ba yung Iran na yan? Yan po yung dating Persia na sinauna pa. Noong araw pa, sinaunang panahon pa, kaharian ng Persia. Hindi po matibag-tibag yan hanggang ngayon. Nariyan pa rin po yan. Yung mga Iranian, sanay po yan na sila po ay hindi papayag, no? Wala po akong kinakampihan dyan sa dalawa. Ayaw ko po sa digmaan. Anti-war ako eh. Pero may katotohanan po kasi nakikita po natin yung style nila eh. Sa biglang tingin, siyempre parang ang lakas-lakas ng US kumpara dito sa Iran, di ba? Pero tignan nyo naman po, drone na nagkakahalaga lang po ng libo in dollars. Tapos ang pantera po nila sa mga drone ay milyon. Lugi po yung mga Israel, etong mga Middle Eastern countries na bumabanat po sa mga drone at mga mumurahing missile. Mumurahin lang po yung mga missile ng Iran eh. Yung missile po ng US, dahil binebenta po nila yan, napakamamahal, milyon po. Lalo na po yung mga pantera po sa mga missile. Yun po yung pagkakaiba ng gera na to, in the long run, lugi po yung US eh. Ang dami ko na po nakita na pagsusuri na ganito na ginawa po ng mga independent na mga analyst. Lugi po yung US, Israel, at saka itong mga mayayaman na bansa katulad ng Saudi, UAE, Qatar. Kasi yung yung mga drone ng Iran at saka ng mga missile nila, mumurahin lang. Dinadaan lang nila sa dami. So kung mas marami yung kada tira pala ng mga yung panangga nila sa missile, yung anti-missile nila. Yung Israel may pangalan, 'di ba? Iron Dome, Iron Dome. Oh.
Yan pong mga yan, kada tira niyan $1,000,000. Samantalang yung tinitira nila $1,000 lang. Kaya ang laki po. Ang laki po ng ginagastos ngayon ng mga yan kumpara sa Iran. Meron pa kahapon, marami pong ginagawa yung Iran eh. Bumili sa China yan ng mga peking yung akala mo talaga 'pag nasa tuktok ka akala mo mga eroplano. Mga hinihipan lang yung mga tangke gano'n. Yung mga diihip lang. Pero mukhang ano sa taas, mukhang mga eroplano tsaka tangke. Ang daming ang galing ng mga taktika ng Iran, nakakatuwa. Tapos meron silang ginawa na akala nung, Qatar ba yung pinaulanan nila o UAE? Akala na UAE yung maramihang missile na pinantitira nila sa Israel. Hindi nila alam marami dun parang kwitis lang ba. Hindi talaga missile. Yung kumbaga, titira lang po sila ng mga parang kwitis natin, fireworks lang. Automatic titirahin naman ng mga missile ng mga bansang mayayaman. Ubos yung pera nila, putya tawa ng tawa yung mga Iranian. Mga paputok lang yung pinaano nila eh. Paputok. Parang mga kwitis ba? Akala naman ng mga bansa na 'to, putya pinaulanan tayo ng missile ng ano, ng Iran. O, baka, ano lang 'yun, $100 lang ang katumbas ng mga kwitis na 'yun. Akala nila missile na. Titirahin ngayon ng milyong-milyong missile kaya ang mga ang mga mayayamang bansa sa Middle East, Saudi, hindi pa po sila tumitira. Hindi pa tumitira yung Qatar, hindi pa. Ayaw nila makialam, defensive lang po sila. Alam na nila yung kapasidad ng Iran eh. Pinatikim na yung Qatar, pinatikim yung UAE at pinatikim yung Saudi. Ganito mangyayari sa atin dito. Pag kami tinira nyo. Yun po yun. Ay. Kaya, maganda po yan. Kita nyo yung mga pananakot ni Donald Trump na wasakin niyo yung inyong nuclear facilities, i-surrender ninyo Hormuz. Tinatawanan lang ng Iran, bakit naman namin iso-surrender yan? Hindi rin naman nila malusob. Ang problema na US, walang tumutulong sa kanila na European. Yung mga kaalyado nila, yung NATO, nasa giyera US eh. Ayaw tumulong ng mga European countries sa US. Kaya nagtampo na si Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo kaming tulungan na bawiin yung Hormuz. Gusto kasi ni Donald Trump, pinag-iinitan niya yung Hormuz eh. Makuha yung Strait of Hormuz para kontrolado niya na yung kalakalan talaga ng langis. Ayaw tumulong. Siyempre nga naman, ang lapit lang ng Europe sa Middle East, di ba? Yung US kasi talagang yung mainland USA, mahirapan talagang magpadala ng missile dyan yung Iran. Pero sa Europe, aabot po sila. At pag nakialam yung mga Europeans na yan, baka makialam na ng tuluyan to Russia. Naghahanap lang naghahanap lang ng ano to, damay tong Russia.